Labag sa konstitusyon ang utos ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment ayon sa Philippine Constitution Association o PhilConsa. Panghihimasok umano ito sa Kamara na siyang tanging sangay ng gobyerno na may kapangyarihang gumawa ng impeachment complaint. Nakatutok si Mav Gonzalez. Napagkasunduan na kagabi ng Kamara na isertipikang sumunod sa saligang batas ang pag-impeach nila kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, wala pang natatanggap na anumang pleading mula sa Kamara ang impeachment court, ayon kay Senate President Cheese Escudero na nagsisilbing presiding officer nito. Balita pa lamang naman yan sa media at wala pa kaming formal na natatanggap. Lahat ng komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng pleading at hindi sa social media. Hindi naman tinanggap ng House Secretary General ang order ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Gagalangin namin yon, tulad ng kahilingan at panawagan kong paggalang din ng Kamara sa anumang pagpapasya ng Senado bilang Senado man o bilang impeachment court. Pinanindigan ni Escudero na mas mataas ang Senado bilang impeachment court kaysa sa Kamara at hindi labag sa konstitusyon ang pagbalik nila sa Kamara ng articles of impeachment. Korte lamang ang makapagsasabi. Pero para sa Philippine Constitution Association o PhilConsa, unconstitutional ang utos kaya wala itong bisa. Kamara lang anila ang pwedeng gumawa ng impeachment complaints at pinanghimasukan na ng impeachment court ang kapangyarihang ito. Walang pakialam ang impeachment court dyan na ipasa-certify pa nila sa House kung tama at constitutional yung kanilang articles of impeachment. Walang kapangyarihan na gano'n ng impeachment court. Sabi rin ni dating Chief Justice Reynato Puno, circumlocutory o pinaikot-ikot ng impeachment court ang proseso. Pinaliwanag ng PhilConsa kung anong ibig sabihin nito. Pinapalabas mo that you are complying with it, but in reality, you want to evade your constitutional duty. Circumlocutory. If you ask a certification for clarification, it will be the start of certifications of all, even on evidence. So dapat yan, ang ginawa ang gagawin ng impeachment court, proceed. Di ba? Issue the summons, pasagutin mo, okay? Huwag mo ibabalik kung ibabato doon sa complainant. At kung may question ang kampo ng bise sa legalidad ng articles of impeachment, pwede ito hatulan ng korte sa dulo. Sagot ng impeachment court? This is a political process po. Hindi po merely legalistic, hindi po merely yung mga kung anong nakasaad sa rules o yung mga jurisprudence lang ang susundan natin. The impeachment court has the power to interpret the Constitution as well. Samantala, inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Sara sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.